Hello po! Hello po sa inyo. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President na pinadidismiss na po ng kanyang kampo ang mga kaso po ni Tambaluslos. At komentuhan din po natin ang pahayag ni Atty. Topacio sa pagbaliktad po ni Gutesa. Bahagi raw po ito ng harassment. Unahin po natin ito pong pinadidismiss na kaso dahil si Gutesa ay bumaliktad na. Umpisahan na po natin. Panoorin at pakinggan. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa pinabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa 3 beses na delivery ng mga malita sa alitiding bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong naging direkta kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Bahagi ito ng video version ng panibagong sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa. Si Gutesa ang ex-marine na nagsabing nag-deliver ito ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kaugnay ito sa aligasyong cash delivery sa maanumalyang flood control projects na kanyang isiniwalat sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Ngunit binabawi na nito ang kanyang naunang pahayag nitong August 13, 2026. Ang pagbawi ng salaysay na ito, gayon din ang affidavit ng 25 iba pang dating security aides at drivers ni Saldico, dating House Appropriations Panel Chairperson, ang binabanggit ng dating House Speaker na dahilan kung bakit dapat i-dismiss ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering. Kaakibat ng supplementary counter affidavit ang recantation salaysay ni Gutesa at 25 affidavits kung saan nakasaad na wala silang personal na karanasan o kaalaman tungkol sa sinasabing money deliveries at iba pang irregularidad. Sa nakuhang kopya ng supplemental counter affidavit na isinumite ng kongresista sa ombudsman, iginit nitong direktang pinasisinungalingan ng recantations o mga pagbawi at pagtanggi ang mismong pundasyon ng reklamo laban sa kanya. Partikular na ang aligasyong may money deliveries na ginawa sa kanya ang mga dating tauhan ni Ko. Kung ang mga ito mismo ang nagsabing walang naganap na deliveries, mawawala ng saysay ang batayan ng prosekusyon. Anya ito ang mataas na antas ng ebidensya na kinakailangan ng ombudsman bago isampa ang kaso sa korte. Dahil bumaliktad ang testigo, hindi na ito kayang patunayan ng prosekusyon. Dagdag pa rito, kung sinasabi ni Gutesa ngayong pinilit lamang siya upang idawit ang dating House Speaker sa money deliveries, hindi na ito aabot sa threshold o pamantayan ng pagsasampa ng reklamo. Busod nito, hindi Yan po mga kababayan. Dahil daw po sa pagbaliktad ni Gutesa ay wala na raw pong sapat at matibay na ebidensya ang ombudsman. Kaya pinababawi at pinadidismiss na ang kaso ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Painggan po natin si Atty. Topacio, mga kababayan. Excuse me po. Iginiit ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor na bahagi raw ng pangaharas ng gobyerno ang pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa kaugnay ng flood control scandal. Sa panayam ng The Big Story ng One News, sinabi ng abogado niyang si Atty. Ferdinand Topacio na may pattern ang gobyerno sa mga kritiko. Lumalabas daw sa bagong affidavit ni Gutesa na nililinis ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Gutesa ang dating security aide ni dating Congressman Zaldico na nagsabing nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ayon pa kay Topacio, Nobyembre pa nang makatanggap sila ng impormasyong babawiin ni Gutesa ang kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. That also proves that hindi namin minamanipulate o tinatakot o hinahawakan si Gutesa, because otherwise, if this were a conspiracy to use Gutesa against any political personality, ito sana itinago na namin yun. Hindi na namin pinakawalan. Inilagay na namin sa safe house, di ba? The mere fact that we lost track of him means that he was free to go whenever he wanted.
Nanindigan naman si Romualdez na nabuwag ang pagkakadiin sa kanya sa flood control scandal dahil sa pagbaliktad ni Guteza. Sa isinumiti niyang kontra sa Laysay, giniit niyang Tama po yun eh. Kung talagang si Gutesa po, mga kababayan, ay talagang ginigipit nila. Hindi po ba? At talagang hindi na po nila pawawalan yan. Hindi po ba? Ilalagay na nila sa sarili nilang safe house yan. Kaya nga lang po, mga kababayan, hindi po ganun ang ginawa nitong kampo nila Mike Defensor. Hindi po nila ginipit si Gutesa. Kusan loob po yun. Kasi nga, meron po siyang sinumpaan sa Laysay. May affidavit po siya, nanumpa po siya. Nanumpa rin siya, nag-oath din siya sa Senado nung panahon po ni Senator Marcoleta na siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po ba? At kung talaga na ginigipit po nila itong si Gutesa, mga kababayan, talagang noon pa lang sa puwersa at lakas ng gobyerno ngayon at gamit pa po ang isang damukal na pera, may magagawa po ba itong kampo nila, Mike Defensor? Ang itinuturo po ni Gutesa nung una na hindi pa siya nagre-recant, hindi pa siya bumabawi ng kanyang mga statement sa Laysay, napakatataas at napakalalaking ulo ng politiko sa ating bansa. Hindi po ba? Mga lupin na po yung tinuturo niya, mga lupin. Di umano, biruin mo. Naghahatid kayo ng pera. Ang nakakatanggap, isang Speaker of the House at isang presidente ng bansa. Biruin mo yun. At nakakarating pa doon sa bayan at bahay mismo, doon sa Ilocos Norte. At ang tumatanggap pa ay ang anak na congressman. Biruin mo yun. May mga kuha ng letrato. Malalaking tao, powerful sa bansa. Tapos sasabihin, gawa-gawa lang ito. Puro ito planted para lang masiraan at mapabagsak. Ang tanong, wala bang korupsyon? Wala bang malawakang korupsyon na nangyari? Di ba sa mga bibig na mismo ninyo at ng tinatawag na bangag ng kanyang ate, siya mismo ang nagsabi na malawakan na nangyaring korupsyon. At lahat ay mananagot, pananagutin, ikukulong. Pero ngayon, iba po ang nangyayari. Hindi po pinakukulong. Kailangan maabsuelto. Kailangan maabsuelto sa mga isyu ng korupsyon. Ganyan po, mga kababayan. At ang lahat po ng tatayo na testigo, mga kababayan, ay magkakaproblema dahil walang gobyerno na susuporta sa kanila. Bagkus, gigipitin pa at tatakutin pa ang kanilang mga pamilya di umano pagka sila'y nagsalita laban sa gobyerno ngayon. Hindi po ba? Ganun po ang nakikita po ni Atty. Topacio at alam na po nila ang galawan. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Topacio, harassment. Buo na po yan. Kasi itinago po yan eh. Di po ba? Kung talagang yan ay matibay na talagang sinasabi ni Atty. Topacio. Kung si Gutesa, mga kababayan, sila na dapat ang nagtago dyan. Bakit nawala? Nawala po yan eh. Pati sila hindi nila alam kung saan tinago yan, kung saan safe house. Di po ba? May sarili silang safe house. At nung lumabas si Gutesa, tapos na, gawa na yung kanyang statement na bago. At alam na po nila yan na matagal na, last year pa, alam na nila na si Gutesa ay delikado na, babaliktad na dahil nga sa harassment. Di po ba nagpalabas pa nga ng mga video si Mike Defensor at kausap, naka-video recorded yung pag-uusap po ng asawa sa kani Gutesa doon sa ginagawa sa kanya mismo na panggigipit at tinuturuan siya ng mga statement o salaysay na sasabihin niya para baliktarin ang sitwasyon na talagang palabasin ang may kasalanan ng lahat at ang nag-frame up sa kanya, ang nag-utos sa kanya, itong si Senator Marcoleta at itong si Mike Defensor at dinadawit na rin po si Atty. Baligod at si Atty. Rowena Guanzon. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, hindi po tanga, hindi po bobo ang mga Pilipinong nag-iisip. Hindi mo mapapaniwala ang mga Pilipinong nag-iisip, mga matatalino't may utak. Laganap ang korupsyon sa ating bansa.
trilyon ang pinag-uusapan, daan-daang bilyon ang pinag-uusapang issue ng korupsyon. Tapos, walang mananagot. Ang ipinakukulong, puro nasa kabila. Yung mga naghahanap ng katarungan para sa taong bayan na ninakawan. Ninakawan ng mga politikong gahaman sa pera. Ang pinakukulong at ang mga lumalabas na testigo ay pilit po na ginigipit nila di umano para bumaliktad at sabihin sila'y malilinis. Unbelievable. Kaya malabo po ito sa sabaw ng pusit, mga kababayan. Nangyayari lang po lahat ito dahil po nasa kanilang kapangyarihan. Kaya nga tayo umaasa na sana po hindi po tayo pagharian ng ating bansa ng mga demonyo at sakim sa pera at kapangyarihan ng taong bayan. Huwag naman po sana tayong pagharian ng mga demonyong politiko. Hindi po ba? Sana po'y magwakas na po sila at huwag pong magpatuloy ng habang panahon sa ating bansa. Dahil naranasan na po natin yan sa paglilingkod ng kanyang ama na ipinatapon ng mga Pilipino. Di po ba? Kinaladkad ng mga Pilipino, pinatapon. Pero nangyari, nakabalik. Nung makabalik, mas malala pa pala, di umano, sa ginawa at sa gagawin o sa ginawa na ng kanyang ama. Hindi po ba? Nakakalungkot. At sana po ay bigyan po tayo ng pagkakataon ng may kapal na muli pong bigyan tayo ng isang agila na manggagaling sa Mindanao para po itong mga ginagawa ng mga tao na ito dahil po gamit na gamit po nila ang kayamanan. Parang pinalalabas nila pagka mayaman ka sa gobyerno, isang damo ka lang pera mo, wala kang magiging kasalanan sa batas ng ating lipunan. Wala kang o hindi ka usigin ng batas, wala kang kasalanan at kayang-kaya mong paikutin ang batas ng Pilipinas dahil meron kang kapangyarihan at pera. Ganun po ba? Ganun po ba ang gusto nating umiral sa ating bansa? Pag mayaman ka, politiko ka, may pera ka, kaya mo nang gawin lahat. Kaya mo nang tapalan, kaya mo nang bilin at patahimikin ang bawat Pilipino. Ganun po ba ang gusto pong mangyari ng gobyerno ngayon? Sila po ay hindi kailanman makakagawa ng kasamaan. Kahit po magnakaw sila na magnakaw, kaya nilang lusutan. Ganun po ba ang gusto nang itanim sa utak natin at sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino? Na maging ang pagnanakaw, pandarambong, ay maging tama na sa isipan natin at tanggapin na lang natin ang tanggapin at lahat ng kukundi na rito at tatayo na titistigo sa kawalanghiyaan ng gobyerno ay malilintikan at magkakaproblema. 10 pa ng kanilang mga pamilya ay gigipitin pa. Ganun po ba? Kaya sana po mga kababayan, hindi po sila magtagumpay. At iniisa-isa na po nila talaga dahil ayaw na po nilang palabasin. Dahil nga sa sitwasyong ito na namamagana po. Magana po ang pagmumuka ni Gutesa sa tagal na itinago. Itinago yata nila ng napakatagal na hindi nakita ng napakatagal nila Depensor at ni Senator Marcoleta. Hindi na po nila nakita yan last year pa. Namagana nga pagmumuka. Hindi po ba? At nakita po natin, katulad po nito, baka isang araw si Atty. Topacio ay kasama na rin po sa kakasuhan yan. Hindi po ba? Ingat-ingat din po Atty. Topacio at may awa po ang may kapal. Baka naman po bigyan pa tayo ng muling pagbangon ang ating bansa. Sana po dumating po yun sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay ako si Pilam, Ani Jo, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Beldipena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Salamat po. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa.
At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang maingatan po tayo sa kapahamakan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.